Kigs TV presents Scripture-based Inspirational Stories. Halina't ating pakinggan ang isang nakakaantig na kwento ni Marco. Akala niya tapos na ang lahat. Wala nang pag-asa. Ngunit isang pangungusap ang bumago sa buhay niya. At ang pangungusap na yon, kaya mo dahil hindi ka nag-iisa. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira si Marco. Isang binatang puno ng pangarap, ngunit tila laging sinusubok ng tadhana. Lumaki si Marco sa hirap. Ang kanyang amay isang magsasaka na kumikita lamang kapag may ani. Habang ang kanyang ina naman ay naglalabada sa mga kapitbahay upang may mapangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa murang edad, natutunan na ni Marco ang hirap ng buhay. Anak, pasensya ka na kung ito lang kaya namin. Madalas sabihin ng kanyang ina habang inaabot ang baon niyang tinapay na minsay wala pang palaman. Ngunit kahit na ganon, hindi nawawala ang ngiti sa labi ni Marco. Okay lang po, Nay. Balang araw ako naman po ang tutulong sa inyo. Sagot niya, pilit tinatago ang lungkot. Sa paaralan, kilala si Marco bilang masipag at matyaga. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang agwat niya sa ibang estudyante. May baon, may bagong damit, may suporta. Siya, halos wala. Isang araw habang nasa klase, tinanong sila ng guro. Ano ba ang pangarap ninyo sa buhay? Nagtaas ng kamay si Marco. Gusto ko pong maging engineer para matulungan ko po ang pamilya ko. Natahimik ang klase, ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang tawanan mula sa likod. Engineer? Siya? Wala ngang pambili ng sapatos yan eh. Parang kutsilyong tumusok sa puso ni Marco ang mga salitang yon. Ngunit hindi siya sumagot, hindi siya lumaban. Pero sa loob-loob niya, unti-unting nabubuo ang pagdududa. Kaya niya ba talaga? Lumipas ang mga taon at mas lalo pang humirap ang kanilang sitwasyon. Isang gabi, umuwi ang kanyang amang tila pagod na pagod. Ay, walang ani. Nasira ng bagyo. Mahina nitong sabi. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Alam niyang nangangahulugan lamang yon ng mas matinding kahirapan. Kinabukasan hindi siya nakapasok sa eskwela. Marco, kailangan mo muna akong tulungan sa bukid Sabi ng kanyang ama. At doon nagsimula ang unti-unting paglayo niya sa kanyang pangarap. Habang nagbubungkal ng lupa, napatingin si Marco sa malayo. Naaalala niya ang kanyang sinabi noon. Magiging engineer ako. Ngunit ngayon, isa na lamang siyang batang napilitang mangarap at tuluyang gumising sa realidad. Siguro hindi para sa akin ang pangarap na yun. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, sumuko si Marco sa sarili niyang paniniwala. Isang hapon habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, may napansin siyang matandang lalaking papalapit. Pagod ka na, iho? Opo. Naupo ang matanda sa kanyang tabi. Alam mo, minsan akala natin hanggang dito na lamang tayo. Pero may mas malaki pa palang plano ang Diyos. Napangiti si Marco ng konti. Hindi na po siguro para sa akin yun, Tay. Mahirap lang po kasi kami. Tumingin ang matanda sa kanya ng may kakaibang lalim. At sa kanya sinabing mga salitang magpapabago sa buhay ni Marco. Anak, I can do all things through Christ who strengthens me. Napakunot ang noo ni Marco. Ano po yun? Pangako ng Diyos. Hindi mo kailangang maging malakas dahil siya ang magbibigay ng lakas sa'yo. Sa gabing yon, hindi makatulog si Marco. Paulit-ulit sa kanyang isipan ng mga salitang yon. I can do all things? Lahat? Kahit ako? Habang nakatingin siya sa kisame ng kanilang maliit na kubo,
unti-unting may nagbago sa kanyang puso. Isang maliit na apoy, isang pag-asang matagal nang nawala, unti-unting bumabalik. Ngunit hindi niya alam, ito pa lamang simula ng pinakamahirap at pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Hindi pa rin mawala sa isip ni Marco ang sinabi ng matandang lalaki. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik pa ang buong bahay. Naririnig lamang mahinang huni ng mga ibon at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Naupo siya sa gilid ng kanyang higaan at napatingin sa kanyang mga kamay. Magaspang, puno ng kalyo na sa pagtatrabaho sa bukid. Ito bang mga kamay ng magiging engineer? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na tulad ng dati ang kanyang nararamdaman. Hindi na puro duda. May halo ng pag-asa. Habang naglalakad siya papunta sa bukid kasama ang kanyang ama, bigla siyang nagsalita. Tay? Oh, bakit anak? Pwede po ba akong bumalik sa pag-aaral? Kahit po gabi na lang? Napahinto ang kanyang ama. Hindi ito agad sumagot. Kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Anak, gustuhin mo namin ng nanay mo pero wala na kasi tayong panggastos. Kahit pambili ng gamit mo. Okay lang po, tay. Magtatrabaho po ako sa umaga. Tapos mag-aaral po ako sa gabi. Tumingin ang kanyang ama sa kanya ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kakaibang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Hindi na ito yung batang nangangarap lang. Ito na yung batang handang lumaban. Oh, sige. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Nang araw ding yun, agad nagtanong-tanong si Marco tungkol sa mga night school sa kalapit na bayan. Hindi naging madali. Kailangan niyang maglakad ng halos 1 oras para makarating doon. Pero hindi yun naging hadlang. Sa bawat hakbang niya, paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. I can do all things. Unang araw ng kanyang pagbabalik sa pag-aaral, pagpasok niya sa silid-aralan, ramdam niya agad ang mga tingin ng ibang estudyante. May ilang mas bata sa kanya. May ilan namang halatang may mas kaya. At siya, nakasuot ng lumang damit. May dalang lumang notebook. Bagong salta? Tanong ng isang kaklase. Oo, good luck ah. Sabay tawa nito. Habang nagpapatuloy ang klase, pilit na nakikinig si Marco. Ngunit hindi niya maiwasang mahirapan. Marami na siyang nakalimutan. Maraming leksyon ang hindi niya naabutan. Parang muli siyang bumalik sa umpisa. Hindi ko yata kaya. Bulong ng isip niya. Pagkatapos ng klase, mag-isa siyang naglakad pa uwi. Madilim na ang daan. Pagod ang katawan, gutom pa. Napahinto siya sa gitna ng kalsada. Lord, kaya ko po ba? Mahina niyang tanong. At doon niya muling naalala ang matandang lalaki. At hindi mo kailangang maging malakas dahil siya ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Napapikit si Marco at sa unang pagkakataon natahimik siya at nagdasal. Lord, hindi ko po alam kung kaya ko, pero susubukan ko po. Tulungan niyo po ako. Kinabukasan mas maaga siyang nagising. Mas mabigat ang trabaho sa bukid. Mas mahirap ang leksyon sa gabi. Pero may kakaibang nangyari. Sa tuwing gusto niya ng sumuko, may boses sa loob niya na nagsasabing, kaya mo pa. Lumipas ang mga linggo, unti-unti, napapansin ng kanyang guro ang kanyang pagsisikap. Marco, tawag ng guro isang gabi. Po, napapansin ko ang sipag mo. Kahit nahihirapan ka, hindi ka sumusuko. Gusto ko po kasing makapagtapos, ma'am. Kung ganon, tutulungan kita. Simula noon mas naging malinaw ang landas ni Marco. May tumutulong na sa kanya. May naniniwala na sa kanya. Pero higit sa lahat, natutunan niya ng maniwala sa sarili niya. Isang gabi habang nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng gasera, lumapit ang kaning ina. Anak, pagod ka na ba? Opo,
pero masaya po. Bakit naman? Tumingin siya sa kaning ina at may kislap sa kaning mga mata. Kasi po, pakiramdam ko, unti-unti ko na pong naaabot ang mga pangarap ko. Napaluha ang kaning ina. At sa sandaling yun, alam niyang nagbabalik na ang dating Marco. Ngunit mas matatag na ngayon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kaning laban. Dahil sa susunod na kabanata, may darating na pagsubok na muling yayanig sa kanyang pananampalataya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang tumindi ang laban ni Marco. Hindi lang sa pag-aaral, kundi sa buhay mismo. Sa umaga gigising siya ng madaling araw upang tumulong sa bukid. Sa tanghali, minsan wala siyang maayos na kain. At sa gabi, maglalakad siya ng mahaba para lamang makapasok sa eskwela. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Isang gabi habang nasa klase, biglang nagkaroon ng pagsusulit. Ilabas ang kanyang mga papel. Surprise test. Sabi ng guro. Kinabahan si Marco. Hindi siya handa. Hindi niya lubos na intindihan ang nakaraang leksyon dahil sa sobrang pagod. Habang nagsusulat ang kanyang mga kaklase, siya na may nakatitig lamang sa papel. Blanko. At unti-unting bumalik ang dati niyang takot, ang dating duda, ang dating Marcong gustong sumuko. Pagkatapos ng pagsusulit, tahimik siyang umuwi. Hindi niya mapigilan ang sarili. Napaupo siya sa gilid ng daan at doon, umiyak siya. Akala ko kaya ko na, pero hindi pa rin pala. Bulong niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Bakit ganito pa rin, Lord? Habang nakayuko siya, may narinig siyang pamilyar na boses. Anak, bakit ka umiiyak? Pagtingala niya, ang matandang lalaki muli ang nasa kanyang harapan. Kayo po. Ano bang nangyari? Hindi napigilan ni Marco ang kanyang sarili. Ikinwento niyang lahat. Ang hirap, ang pagod, ang pakiramdam na hindi siya sapat. Tahimik lamang ding nakikinig ang matanda. Marco, akala mo ba kapag sumunod ka sa Diyos, magiging madali ng lahat? Hindi po. Hindi magiging madali. Pero magiging posible. Ang pagsubok ay hindi para pigilin ka, kundi para patibayin ka. Pero nahihirapan na po ako. At doon pumapasok ang pananampalataya. Hindi ibig sabihin yan na hindi ka na mahihirapan. Ibig sabihin kahit mahirap kakayanin mo dahil hindi ka nag-iisa. Sa gabing yun, may nagbagong muli kay Marco. Hindi niya na tinitignan ang hirap bilang hadlang, kundi bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan, binalik niya ang kanilang mga papel. Kinabahan si Marco habang inaabutan ng guro at pagtingin niya, mababa ang kanyang marka. Hindi siya pumasa. Parang tumigil ang buong mundo niya. Marco, po, alam kong kaya mong pagbutihin pa. Huwag kang susuko ha. Tumango si Marco. Sa pagkakataong yun hindi siya umiyak. Hindi siya sumuko. Sa halip, umuwi siya at nag-aral. Kahit pagod, kahit inaantok, kahit wala ng lakas. Habang nagsusulat siya sa kanyang lumang notebook, bigla niyang isinulat ang mga salitang, I can do all things through Christ. Paulit-ulit hanggang sa mapuno ang pahina. Araw-araw yun ang kanyang pinanghahawakan. Hindi na siya umaasa sa sariling lakas lamang. Natutunan niyang umasa sa Diyos. Lumipas ang ilang linggo, muling nagkaroon ng pagsusulit. Sa pagkakataong to, mas handa si Marco. Mas determinado, mas matatag. Habang nagsusulat siya, ramdam niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi siya kinakabahan, hindi siya natatakot. Pagbalik ng papel, napangiti siya. Pumasa siya. Hindi man mataas pero sapat para ipakita na may pagbabago, may progreso, at may bunga ang kanyang pagsisikap. Umuwi siyang masaya.
Nanay! Tay! Pumasa po ako! Niyakap siya ng kaning ina. Alam ko anak na kaya mo. Sa gabing yun, tumingala si Marco sa langit. Salamat po, Lord. At sa puso niya, malinaw na malinaw. Hindi na siya nag-iisa sa labang to. Ngunit habang unti-unti siyang umaangat, may darating na pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang pagsubok na hindi lang susubok sa kanyang lakas, kundi sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Masayang umagang sumalubong kay Marco matapos siyang makapasa sa pagsusulit. Pakiramdam niya'y unti-unti nang nagbubukas ang pintuan ng kanyang mga pangarap. Ngunit hindi niya alam, ang araw na yun din ang magpapabago ng lahat. Habang nasa bukid siya kasama ang kanyang ama, napansin niyang tila kakaiba ang kilos nito. Tay, okay lang po ba kayo? Ay, okay lang. Napagod lang. Ngunit maya-maya lamang, bigla itong napaupo sa lupa. Hawak ang dibdib. Tay! Sigaw ni Marco na agad lumapit. Namumutla ang kanyang ama at hirap tong huminga. Dali-daling dinala si Mang Ernesto sa pinakamalapit na klinika. Habang naghihintay sa labas, halos hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit siyang nagdarasal. Lord, huwag niyo pong kunin ang tatay ko. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang minuto. Kailangan siyang makonfine. Mahina na ang kanyang puso at kailangan ng gamutan. Magkano po? Malaki-laki at kailangan yun agad. Napaupo si Marco. Alam niyang wala silang ganong kalaking pera. Pag-uwi nila ng bahay, tahimik ang lahat. Ang kanyang inay umiiyak sa sulok. Si Marco na may nakatitig lamang sa sahig. Pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng takot at pangamba. Kinagabihan, hindi siya nakapasok sa eskwela. Hindi niya magawang iwan ang kanyang ama. At habang nakaupo siya sa tabi nito, hinawakan siya ng kanyang ama. Anak, Tay, kung kailangan mong tumigil sa pag-aaral, gawin mo. huwag po tay. Mas importante ang pamilya. Hindi nakapagsalita si Marco. Sa loob-loob niya, eto na naman ang pagkakataon na kailangan niyang pumili. Pangarap o pamilya? Kinabukasan maaga siyang umalis ng bahay. Naglakad siya papunta sa bayan, naghahanap ng trabaho. Kahit ano, kahit gaano kahirap. Kuya, pwede po bang magtrabaho dito? Tanong niya sa isang tindahan. May experience ka ba? Wala po pero matututo po ako. Ay, pasensya na. Sunod-sunod na pagtanggi ang natanggap niya hanggang sa mapagod siya at maupo sa gilid ng kalsada. Napayuko siya. Lord, ano pong gagawin ko? At muli, narinig niya ang pamilyar na boses. Hindi ka pa rin sumusuko, anak. Pagtingin niya, ang matandang lalaki muli. Gusto ko pong tumulong sa pamilya ko, pero hindi ko po alam kung paano. Minsan ang tunay na lakas, hindi lamang nasusukat sa pagtupad ng pangarap, kundi sa sakripisyo. Pero paano pong pangarap ko? Kung ang pangarap mo ay galing sa Diyos, hindi niya yan kukunin sa iyo. Pero susubukin niya kung gaano ka katatag. Natahimik si Marco at sa sandaling yon, nakapagdesisyon na siya. Kinagabihan, kinausap niya ang kaning ina. Nay, hihinto muna po ako sa pag-aaral ko. Anak, sigurado ka ba? Opo, kailangan po natin si tatay. Ay, pasensya ka na anak. Okay lang po, Nay. Babalik din po ako. Simula noon, buong araw na siyang nagtatrabaho sa bukid, sa kung saan-saan, kahit anong mapagkakakitaan. Ngunit sa bawat pagod, sa bawat sakit ng katawan, may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ang mga salitang, I can do all things through Christ. Isang gabi habang pagod na pagod siyang nakahiga, napatingin siya sa kisame.
Lord, sana po hindi ko nakakalimutan ang pangarap ko. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumigat na naman ang mundo ni Marco. Araw-araw siyang nagtatrabaho, umaga hanggang gabi. Ang dating masipag na estudyante, ngayon isa nang binatang halos ubos ng lakas para sa kanyang sarili. Ang kanyang amay nananatiling may sakit. Ang kanilang ipon halos wala pa rin. Isang hapon habang nagbubuhat si Marco ng sako ng palay, bigla siyang nahilo. Marco, ayos ka lang ba? Sigaw ng kasamahan niya. Ayos lang. Pero bago pa siya makapagsalitang muli, bigla siyang bumagsak. Pagmulat niya ng mata, nasa loob na siya ng kanilang bahay. Nay? Mahina niyang tawag. Agad lumapit ang kanyang ina. Anak, huwag ka nang pumasok bukas. Magpahinga ka muna. Hindi po pwede. Kailangan po natin ng pera. Ngunit sa pagkakataong yun, kahit anong pilit niya, hindi na sumunod ang kanyang katawan. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, tahimik, madilim at puno ng pagod. Lord, ginagawa ko naman pong lahat. Pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Hanggang kailan po ba ganito? Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang muli ang pagod hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Kinabukasan, isang masamang balita ang dumating. Lumala ang kondisyon ng kanyang ama. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Sabi ng kapitbahay na tumulong sa kanila. Ngunit wala silang sapat na pera, kaya napaupo si Marco sa sahig. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang mundo. Anong gagawin ko? Paulit-ulit niyang bulong. Bigla niyang naalala ang kanyang pangarap. Ang pagiging engineer, ang pag-aaral, ang mga gawing nagpupuyat siya noon. Lahat ng iyon, tila unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Siguro hindi talagang para sa akin. At sa sandaling yun, muling bumalik ang dating Marco. Yung batang nawala ng pag-asa. Yung batang sumuko. Ilang araw siyang hindi nagsalita. Tahimik lamang. Ginagawa ang kailangan pero wala na ang dating apoy sa kanyang puso. Isang gabi habang naglalakad siyang mag-isa, napadpad siya sa lugar kung saan niya unang nakilalang matandang lalaki. Umupo siya roon at tahimik na tumingala sa langit. Naalala ko pa po. Sinabi niyo sa akin na I can do all things. Pero hindi ko na po yata kaya. Tahimik ang paligid. Walang sumagot, walang dumating. At doon naramdaman ni Marco ang matinding kalungkutan. Yung pakiramdam na kahit anong pilit mo, wala ka ng lakas para lumaban. Pagod na po ako, Lord. Bigla niyang napansin ang isang maliit na papel na nililipad ng hangin papunta sa kanya. Pinulot niya yun. Isa yung lumang papel. Halatang napunit mula sa isang lumang libro. At nang tingnan niya, napatigil siya. Naroon nakasulat ang mga salitang pinanghahawakan niya ng ilang taon. Parang may kung anong tumama sa puso niya. Bigla niyang naalala lahat. Kaya napapikit siya. At sa gitna ng kanyang kahinaan, may maliit na boses na muling bumangon sa kanyang loob. Hindi pa tapos. Hindi pa po ako susuko. Mahina niyang sabi. Kinabukasan, maagang nagising si Marco. Pagod pa rin ang kanyang katawan, ngunit iba ang pakiramdam ng kanyang puso. Parang may bagong lakas. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang amang nakahiga, napahigpit ang kanyang kamao. Lumabas siya ng bahay at muling naglakad papunta sa bayan. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya ang dating Marcong puno ng duda. May determinasyon na sa bawat hakbang niya. Habang naglalakad, napansin niyang muli ang matandang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno, tila naghihintay. Hindi na siya nagulat. Parang inaasahan niya na yun. Alam ko pong nandito kayo. Sabi ni Marco habang papalapit. Ngumiti ang matanda. At alam ko rin na handa ka ng marinig ang katotohanan. Katotohanan po?
Marco, matagal na kitang binabantayan. Simula pa nung unang araw na nakita kitang nagtatrabaho sa bukid, alam ko na may kakaiba sa'yo. Pero sino ho kayo? Ako ay dating tulad mo. Lumaki rin ako sa hirap, nangarap, lumaban, pero dumating ang araw na sumuko ako. Pinili ko ang maling daan, iniwan ko ang pangarap ko, at pati na ang pananampalataya ko. At sa huli, nawala ang lahat sa akin. Kung ganun po, bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil ayokong mangyari sa iyong nangyari sa akin. Pero hindi lang yon. May inilabas tong maliit na lumang kwaderno mula sa kaning bag. Inipon ko ang lahat ng natitirang pera ko at naghahanap ako ng taong karapat-dapat. Eto, para sa pag-aaral mo. Nanlaking mata ni Marco. Hindi po pwede. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi ito tulong lang. Ito'y paniniwala. Pero bakit po ako? Dahil kahit ilang beses kang bumagsak, pinili mong bumangon. Tahimik na tumulo ang luha ni Marco. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagbagong ekspresyon ng matanda. Napahawak to sa kanyang dibdib. Lolo? Unti-unting bumagsak ang matanda sa kanyang harapan. Lo, huwag po! Nangingisay niyang sigaw. Dali-dali niyang tinawag ang mga tao sa paligid, ngunit huli na. Sa kanyang mga kamay, unti-unting pumikit ang matandang lalaki. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Mahigpit niyang niyakap ang matanda, umiiyak ng walang pigil. Sa sandaling yon, nawala ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit sa kanyang kamay, nandoon ang maliit na kwaderno. Nang buksan niya to, napaluha siya lalo. Nakasulat sa unang pahina, "Para kay Marco, ipagpatuloy mo ang laban na hindi ko natapos." At sa susunod na pahina, isang malaking halaga ng pera, sapat para sa pagpapagamot ng kanyang ama at para makabalik siya sa kanyang pag-aaral. Pangako po, hindi ko sasayangin to. At sa gitna ng kanyang sakit, may bagong misyon na nabuo sa kanyang puso. Hindi na lamang to tungkol sa kanya o tungkol sa kanyang pangarap. Ito'y pagtupad sa isang pangako. Ang pagkawala ng matandang lalaki ay parang sugat na sariwa pa rin sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, ang iniwang tulong at tiwala nito ay nagsisilbing apoy na muling nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, agad niyang dinala ang kanyang ama sa ospital. Nay, may paraan na po tayo. Anak, saan mo nakuha ang pera yan? May tumulong po sa atin. Isang taong naniniwala po sa akin. Ay, salamat anak. Sumailalim sa gamutan ng kanyang ama, hindi naging madali. Mahabang proseso, mahal. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti itong lumalakas. At si Marco, habang inaalagaan ng kanyang ama, hindi niya kinalimutan ang pangako niya. Isang gabi habang nakaupo siya sa labas ng ospital, kinuha niya ang lumang kwaderno ng matanda. Binuksan niya itong muli. May nakita siyang sulat sa huling pahina na hindi niya napansin noon. Marco, kung nababasa mo ito ay ibig sabihin, tinuloy mo ang laban. Pero tandaan mo, hindi lahat ay matutuwa sa pag-angat mo. May mga taong hihila sa ipababa. Pero huwag kang matakot. Ang laban mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa layunin na binigay sa'yo ng Diyos. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kwaderno. Hindi po ako susuko. Bulong niya. Pagkalipas ng ilang linggo, nakauwi na ang kanyang ama. Mas mahina pa rin to pero ligtas na. Ngunit kasabay ng kanyang pagbangon, dumating ang bagong problema. Isang araw, may dumating na lalaki sa kanilang bahay, matangkad, maayos ang pananamit at may seryosong mukha. Magandang araw. Ako si Attorney Reyes. Ano pong kailangan niyo? May kinalaman to sa matandang tumulong sa'yo. Ano po? Inimbestigahan namin ang maaari-arian niya at may napansin kaming kakaiba.
Yung perang binigay niya sa'yo, hindi yun basta-basta. Hindi ko po maintindihan. Iyon ay bahagi ng huling natitirang ipon ng isang dating negosyante. Isang lalaking minsang nagkaroon ng lahat, pero nawala ang lahat dahil sa maling desisyon. May ilang kamag-anak siya naghahabol ng natitirang pera. At kasama na doon ang ibinigay niya sa'yo. Ibig sabihin po, kukunin nila? Oo, may posibilidad. Napayuko si Marco. Parang unti-unting nawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero hindi yun ang pinaka-problema. Ang problema ay may ilan sa kanilang ayaw kang makabalik sa pag-aaral. Bakit po? Dahil naniniwala silang hindi ka karapat-dapat sa iniwang tulong. Hindi ko po kilalang matandang yun. At hindi ko po alam kung bakit. Ibinigay po niya yun sa akin. Hindi ko po ibibigay ang pangarap ko. Iyan ang gusto kong marinig. Lumapit ako kay Marco at inabot ang isang papel. May paraan para ipaglaban mong karapatan mo. Hawak ang papel na patingin si Marco sa langit. Lord, eto na po bang susunod na laban? At sa puso niya, muli niyang narinig ang masalitang matagal niya ng pinanghahawakan. Tahimik ang umaga, ngunit mabigat ang pakiramdam ni Marco. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mga papeles na binigay ni Attorney Reyes. Mga dokumentong magsisilbing sandata niya laban sa hindi niya inaasahan. Hindi lamang to laban sa kahirapan, laban na to para ipaglaban ang tiwalang iniwan sa kanya. Anak, sigurado ka ba dyan? Tanong ng kanyang ina habang pinagmamasdan siya. Opo, Nay. Kailangan ko pong ipaglaban to. Hindi lang para sa akin, kundi para sa taong naniniwala sa akin. Sa araw na yon, nagtungo sila sa bayan. Unang beses ni Marco pumasok sa isang opisina ng abogado. Malamig ang paligid, tahimik at parang hindi siya kabilang doon. Ngunit sa pagkakataong to, hindi siya umatras. Marco, handa ka na ba? Opo, attorney. Ipinaliwanag ng abogado ang sitwasyon. May 2 kamag-anak ng matandang lalaki na gustong bawiin ng pera. Ayon sa kanila, wala raw karapatan si Marco dahil hindi siya kadugo. Pero may iniwang sulat pong matanda. Makakatulong yun. Pero kailangan mo pa rin patunayan na ikaw ang pinili niya. Sa isang maliit na conference room, naroon ang 2 kamag-anak. Maayos ang pananamit, mayabang ang tindig. Pagpasok pa lang ni Marco, naramdaman niya na ang mga matang mapanghusga. Sana yun? Parang hindi naman karapat-dapat. Napahigpit ang kamao ni Marco, ngunit hindi siya nagsalita. Simulan na natin. Sabi ni Attorney Reyes. Isa-isang nagsalita ang kabilang panig. Ang perang yon ay para sa pamilya, hindi para sa kung sinong batang napulot lamang sa daan. May ebidensya ba kayo na sa kanya binigay ang pera? Tanong ng isa pa. Tahimik na nilabas ni Marco ang kwaderno. Ang lumang kwaderno. Ito po ang iniwan niya sa akin. Kinuha yun ng abogado at binasang nakasulat. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit hindi pa rin sumuko ang kabilang panig. Kasulatan lang yan. Hindi sapat yan para ibigay sa kanyang lahat. Sa pagkakataong yon, tumayo si Marco. Hindi ko po hiningi ang pera. Nagtrabaho po ako. Nagsakripisyo. Halos sumuko na po ako sa buhay. Pero may isang taong naniwala sa akin. Kahit wala akong may pakita. Hindi niya po ako tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan niya ako dahil nakita niya ang kaya kong lumaban. Kung kukunin niyo po ang pera, hindi lamang ang perang kukunin niyo. Kinukuha niyo rin ang pangarap na pinaghirapan ko. At ang huling habilin ng taong nagtiwala sa akin. Kaya pasensya na po. Hindi ko pa ipagpapalit ang pangarap ko. Tumingin ang abogado sa kabilang panig. Malinaw ang intensyon ng namatay. At may sapat tayong basihan para ipaglaban to sa korte kung kinakailangan. Nagkatingin ang 2 kamag-anak. Hindi nila inaasahan ang lakas ng loob ni Marco. Pagkalipas ng ilang minutong tensyon, napabuntong hiningang isa. Sige, hindi na namin hahabulin. Pero tandaan mo,
Huwag mong sayangin yan. Tahimik namang tumango si Marco. Paglabas sila ng opisina, napahinto siya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng tunay na tagumpay. Panalo tayo, Marco. Hindi lang po ako nanalo, attorney. Si tatay, si nanay, at yung matanda. Lahat po kami. Panalo po sa labang ito. Salamat po. At sa puso niya, malinaw na malinaw. Hindi na siya ang dating batang puno ng duda. Ngunit may huling hakbang pa. Ang pagbabalik sa kanyang pangarap at ang pagtupad sa pangakong sinimulan niya. Tahimik na umagang sumalubong kay Marco, pero sa pagkakataong to, hindi na bigat ang nararamdaman niya. May kapayapaan, may pag-asa, at higit sa lahat, may direksyon ng muli ang kanyang buhay. Matapos ang tagumpay sa kaso, unti-unti nang naging maayos ang kanilang sitwasyon. Nakalabas na rin ng ospital ang kanyang ama at patuloy ang paggaling. Anak, tay, proud ako sa'yo. Hindi po ako titigil, tay. Babalik po ako ng pag-aaral. Alam kong babalik ka. Sa gabing yun, nakaupo si Marcos sa labas ng kanilang bahay. Hawak niya ang lumang kwaderno. Ang kwaderno ng matandang lalaki. Isa-isa niyang binasa muli ang mga pahina at sa bawat salita, parang naririnig niya muli ang boses nito. Pangako po, tatapusin ko to. Lumipas ang ilang linggo, bumalik si Marcos sa paaralan. Pagpasok ng silid-aralan, tahimik ang lahat. May mga bagong muka, may mga dating kakilala, ngunit siya, iba na. Tahimik lamang siyang umupo. Hindi na siya ang dating binatang mahiyain. Hindi na rin siya ang batang madaling masira. Ngayon, siya na ang taong dumaan sa apoy at nananatiling buhay. Habang nagsisimula ang klase, napatingin ang guro sa kanya. Marco, bumalik ka pala. Opo, ma'am. Ilang taon na rin pong nakalipas, nakakayaman pero wala pong edad para sa pangarap. Tinatapos ko lang po ang dapat kong tapusin, ma'am. Naging mas mahirap ang lahat sa simula. May mga araling iniiwan. May mga bagay na kailangan niyang habulin. Ngunit hindi siya natakot. Dahil sa bawat hirap, may mga boses na paulit-ulit sa kanyang isipan. Isang araw habang naglalakad siya sa campus, napahinto siya. May nakita siyang batang estudyante. Nahihirapan sa pag-aaral, umiiyak sa sulok. Lumapit si Marco. Okay ka lang? Hindi ko po kaya. Napangiti si Marco. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito. Alam mo, may nagsabi din sa akin noon na hindi ko kaya. Pero nandito pa rin ako. Paano po? Hindi mo kailangang maging malakas mag-isa. May Diyos na tutulong sa'yo. At may mga taong maniniwala sa'yo. At sa sandaling yon, na-realize ni Marco na hindi natatapos ang misyon niya sa sarili niya lang. Pag-uwi niya ng gabi, tumingala siya sa langit. Lord, salamat po. Hindi ko po akalaing makakabalik ako. Pero mas hindi ko po akalaing gagamitin niyo po ako para tulungan ng iba. At sa kanyang puso, naramdaman niyang sagot. Hindi sa salita kundi sa kapayapaan. Tahimik ang graduation hall. Maraming estudyante, maraming magulang, maraming masasaya sa paligid. Ngunit si Marco, ibang klase ang nararamdaman. Hindi lamang to simpleng pagtatapos. Ito ang bunga ng lahat ng sakit, luha at pagbangon niya. Habang nakaupo siya sa kanyang upuan, hawak niya ang kanyang lumang kwaderno. Yung kwadernong nagsimula sa isang simpleng pangako at naging simbolo ng kanyang buong paglalakbay. Marcos Santos. Tawag ng announcer. Napahinto siya, huminga ng malalim at saka tumayo. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, isa-isa niyang naaalala ang lahat. Ang kahirapan, ang pangungutya, ang pagbagsak ng kanyang ama, ang pagkamatay ng matandang lalaki sa kanyang bisig, ang mga gabing gusto niya ng sumuko. Ngunit sa bawat hakbang, may lakas na humahawak sa kanya.
At nang tanggapin niya ang kanyang diploma, napaluha siya. Hindi dahil sa tagumpay lang, kundi dahil sa lahat ng taong naging bahagi ng kanyang laban. Para sa'yo, Totay. Para sa'yo, Nay. Para sa'yo, Lolo. Pagkatapos ng seremonya, lumapit ang kanyang guro. Marco, alam mo ba, hindi lamang diplomang nakuha mo. Natuto ka rin bumangon at ilang beses kang bumagsak at saksi ako doon. Ngumiti si Marco. Hindi po kasi ako nag-iisa nun, Ma'am. Lumipas ang ilang taon, si Marco ay naging isang ganap ng engineer. Ngunit hindi lamang yun ang naging pagbabago. Nagtayo siya ng isang maliit na scholarship program sa kanilang bayan para sa mga batang kapos pero may pangarap. Isang araw bumalik siya sa dati niyang eskwelahan at doon nakita niyang mga batang tulad niya noon. May isang batang lumapit sa kanya. Sir Marco, totoo po ba na galing din po kayo sa hirap? Oo. Paano po kayo nakaahon? Huminga siya ng malalim at saka na sinabing masalitang magbubuod sa kanyang buong buhay. Hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil may Diyos na hindi ako iniwan. Kung kaya ko, kaya niyo rin mga bata. Kaya magpatuloy lamang kayo sa pangangarap. At sa hangin ng dapit hapon, parang naririnig pa rin niya ang boses ng matandang nagbago ng kanyang buhay. Magpatuloy ka, anak. At si Marco, nagpatuloy, nagwagi, at natupad ang kanyang pangarap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito ang Kigs TV. Hanggang sa muli. Salamat!